Ayan na, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, nung nakaraang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan, noong 2022 dapat, pero ipinagpaliban nila. Pinuspon po nila yung 2022 BSKE at ginawa po nilang 2023. So, yun po ay question din Naghain din po ng petisyon si Attorney Romulo Macalintal para questionin yun pong legalidad ng postponement noong 2022. So, after 6 months, mga idol makalipas po ang 6 na buwan, ay mayroong desisyon na inilabas yung Supreme Court na yung postponement po ng 2022 barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay unconstitutional. Labag po sa batas yung ginawa po nilang postponement noon. Pero ang tanong, bakit nangyari pa rin yung 2023? Kasi yung original po na schedule noon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay 2022 talaga. So, gumawa ng batas yung ating pong mga mambabatas na pinupospon nga po nila itong 2022 at ginagawa nilang 2023. So, may decision pala na unconstitutional o labag sa batas yung postponement, bakit natuloy pa rin itong 2023? Kung unconstitutional ito. So, alam niyo ba, mga idol at mga bayan, yan din po yung aking tanong. Unconstitutional pala at labag pala sa batas yung ginawa nilang postponement, bakit natuloy pa rin yung schedule na gusto ng ating mga mambatas na 2023 isagawa yung BSK. Yan po ay dahil daw po sa tinatawag na operative fact doctrine. Ano ba ang ibig sabihin niyan, mga idol at mga bayan? So, ito po, pakinggan niyo po yung paliwanag ni Chairman George Garcia, yung chairman po ng COMELEC. Ito po. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa ating programa. Sige po. Chairman, pwede ho ba ninyo, kasi hindi ko ho alam kung nakakuha na ho kayo ng mismong kopya ng desisyon o kaya po meron na ho kayong kahit paano po ay ilang pong bullets o informasyon sa desisyon na ito. Basically ho ba, ano po sinasabi ng Supreme Court dito po sa kanilang ruling doon sa Macalintal petition? Go ahead, sir. Tama po, Sir Ted. Wala pa po tayong official na natatanggap, subalit nabasa na po natin sa mga social media yung pinakasummary po ng desisyon ng Korte Suprema. Una, sinasabi na sadyang number 1, na unconstitutional yung pong pagpopospone ng barangay and SK elections na dapat ay natuloy noong December 5 noong nakaraang taon po. Pero sabi rin po ng Korte Suprema, bagamat ito ay na-postpone, kaya ay tuloy pa rin po yung ating barangay at SK elections na mangyayari ngayong October 30 dahil doon sa prinsipyo na tinatawag nating operative fact doctrine. Ang ibig sabihin daw po ng doktrinang yan, dahil sa panahon na valid ang batas na yan at hindi pa nadedeclare na unconstitutional, Sir Ted, ay may mga implikasyon na nangyari katulad ng paghahanda ng Commission on Elections, yung paggastos ng pondo ng bayan para sa paghahanda na yan. Kaya po, tuloy-tuloy na rin daw po kahit na declared unconstitutional ang batas na yan. Sinabi rin po na kung sakasakali, ang ating pong susunod na eleksyon ay hindi sa 2026, Sir Ted, kung hindi sa December din ng 2025. Ibig sabihin po, parang lumalabas mas maiksi ang magiging termino ng ating mahahalal na mga barangay at SK officials ng October 30 na ito. Opo. Kumbaga holdover capacity nga daw, Chairman, ang sitwasyon ngayon nung mga dapat ay nag-expire ang term nung December po last year. Tama po. So lumalabas po kung ano yung sinabi para doon sana sa na-declare na unconstitutional na batas na holdover. Holdover pa rin sila patungkol naman doon sa dating batas
na bago inamen po Apo. nung bagong batas na nagbabago ng ating eleksyon. Apo, ang hold over nila ho ay yung pong una, ito ho yun nga yung synchronized barangay and sangguniang kabataan elections. Dito ho ba, Chairman, naglatag ho ng panuntunan sa mga atin lang nababasa ngayon, ano po, ng panuntunan, ano ba lang ho dapat ang tama at legal na katwiran para ka mag-postpone ng halalan? Base po sa ating Korte Suprema, napakaliwanag po, Sir Ted, ang kanilang binanggit. There must be regularity in the election. Ibig sabihin daw po, kung hindi magiging regular kasi, Sir Ted, ang election, halimbawa, every 3 years, mababiolate daw po yung constitutional right of suffrage, yung karapatang bumoto ng ating mga mamamayan. So yun po yung isang pinakamalaki at mabigat na panuntunan ng Korte Suprema. Dapat merong regularidad ang ating halalan. Opo, at sabi din po sa Supreme at nabanggit ba din ho dito, Chairman, na hindi ano ang dapat na ikakatwiran mo, ano ba ang makatarungang katwiran para ka mag-postpone ng halalan? Tama po, Sir Ted. Lumalabas po, base sa ating pagkakabasa na initially ng kanilang decision, ang sabi, hindi basta ka pwedeng magpasa ng postponement nang wala man lang kadahi-dahilan. At kinakailangan yung kadahi-dahilan na ay nakalatag at nakabase sa kung ano yung katotohanan para magkaroon ka ng isang panukalang batas. Ang lumalabas po, sabi daw po ng Korte Suprema, mukhang hindi daw po nailatag mabuti at wala yung reason or grounds or basis para ipagpaliban ng barangay at SK election. Base po sa umiiral nating batas, pwede lamang kami mag-postpone ng isang eleksyon sa isang parte ng ating bansa kung may mga sumusunod na grounds tulad ng insurrection, rebellion, violence, terrorism, pagkasira o pagkawala ng eleksyon paraphernalia at yung tinatawag na force majeure at other similar causes. At pagkatapos meron pang qualifying word po. Dapat daw po, the conduct of the election becomes too impossible. Ibig sabihin, hindi mahuhold ang election kasi imposible. Lalo halimbawa na wala ang election paraphernalia, mahirap na po siguro mag-hold ng election kapag ka ganon. At meron pa pong qualification pa na dapat kung sakali magpo-postpone ang COMELEC ay kinakailangang mga 30 araw lamang mula sa pagkatapos nung ground na kung saan naging dahilan ng postponement ng barangay at SK election o ng anumang eleksyon. Balikan lang natin tong Supreme Court decision. Binanggit din ho ba dito yung usapin nga na ang ikinakatwiran doon po sa ipinasa ng Kongreso, hango po sa kanilang Republic Act na inaprubahan at pinirmahan po ng ating Pangulong Marcos Jr. na una, yung budget para ho sa inyo gagamitin nga sa COVID-19 recovery program ng gobyerno. Pangalawa, masakit pa yung sugat. Hindi pa naghihilom ang sugat na nagdaang halalang pambansa nitong 2022. Tama po, Sir Ted, at mukhang yan po ay yung binaliwala ng ating Korte Suprema na mga kadahilanan, lalo na yung paggamit po ng pondo ng manggagaling po sa budget para sa eleksyon sapagkat ang pagkakasabi po ng Korte Suprema, pasensya na kung hindi eksakto yung ating pagkakaunawa, ay sabi po ay parang usurpation of the power po para po mag-transfer ng pondo from one department to another department. Opo, wala pa nga ako kasi po yung actual ho na desisyon, pero ang nagponente ho dito yung dating COMELEC Commissioner, si Justice Ko. Ano po? Tama po. Opo, ang binabanggit kasi nga na hindi mo pwedeng basta kukunin yung pera ng isang constitutional body para gamitin sa iba kasi nakalaan yan para diyan. So kinunan mo, kinunan mo ng pondo ang isang constitutional agency sa kanyang dapat paggamitan na iyon at ilalaan mo sa ibang bagay. Ano po, Chairman? Apo, dahil ang COMELEC po, katulad din po ng other constitutional bodies ng COA, Civil Service, kahit ang Korte Suprema, meron po kami tinatawag na fiscal autonomy. At yun po ay pinagaran siya mismo ng ating saligang batas. Opo, and then, klaro nga po, no? So, ibig sabihin po, Chairman, ito hong inyong magiging basihan lamang doon sa inyo pong binanggit, no? Na mga kadahilanan kung kailan ka lang pwede mag-postpone ng halalan. In this case po, hindi siya sumaswak doon kasi sinabi ni Chairman, di ba, pag mayroong threat
no, sa buhay ng mga COMELEC officers doon sa lugar o sa mga botante mismo o may kalamidad, imposible na makaboto ka, may mga nawawalang paraphernalia, mga ganon, wala namang kasama dito yung hindi pa naghihilom ang sugat na nakaraan ng halalan. Alam niyo po, Sir Ted, napaka-importante rin po na malaman ng lahat pagka po ang pinag-uusapan ay yung postponement. Siyempre po, strict ang aming pong magiging approach at interpretation sapagkat ayaw natin mag-create ng hindi magandang precedent dahil ang mangyayari na lang po lahat ng parte ng ating bansa ay baka mag-request ng postponement. 43,000 barangays, ibig sabihin 43,000 barangays magre-request ng postponement dahil lang sa paniniwalang merong terorismo, violence at merong ano pang ibang kadahilanan o yung force majeure na tinatawag. Okay, sige po. So, Chairman, dito ho sa desisyon na ito, concerning na ho, no, yung sinasabi ng Supreme Court na, ang next barangay at SK election dapat Disyembre ng 2025. Maliban na lamang, maliban na lamang kung aamyendahan ng Kongreso ang barangay at SK Synchronized Elections Law. So, Chairman, dapat po dito, kasi kayo lang pong implementing agency dito So, ano po ang inyong damdamin dito na baka na naman po kasi meron tayong midterm election, di ba, sa Mayo ng 2025. Ano pong damdamin niyo ho dito? Alam niyo po, Sir Ted, nagulat po tayo at siyempre kinikilala at nire-respeto at ginagalang natin ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya lang po, 2 election po kami sa isang taon na mangyayari, isang midterm election, tama po kayo, yung Mayo, which is automated election, national and local. At pagkatapos po yung Disyembre naman, ng same year, ng 2025, yung ating magiging BSKE election. So isipin niyo po kung gano'ng kalaking gastos yung aabutin natin, sana ma-provide tayo ng gano'ng klaseng resources. At the same time, yung paghahanda po, Sir Ted, dahil ang ine-expect po talaga namin na eleksyon na susunod, ay yung 2026 sana na eleksyon. At pangatlong implikasyon po niyan, syempre ay yung maiksing termino ng ating barangay and SK officials, which is, pag pinag-aralan niyo po sa ating saligang batas, nakalagay naman talaga, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials, which is therefore, pwedeng mapahaba, pwede rin namang mapaiksi. O yun.